Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga avid listener, kabilang sina Lucia Gonzalez, Cora De La Cruz, Jamela Famulaga, Raymond Flores, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Tahimik na gabi. Ang buwan ay nakasilip sa likod ng mga ulap at ang hangin ay may dalang malamig na lambing. Sa ganitong mga sandali, habang unti-unting bumabagal ang mundo, may mga kwentong bumubulong sa ating mga tenga. Mga kwentong hindi para takutin, kundi para damhin. Kwento ng mga alaala, ng mga kandilang muling sinindihan, at ng mga kaluluwang tahimik na nagmamasid sa hamog ng gabi. Kaya bago ka pumikit, hayaan mong dalhin ka ng kwento sa sementeryong may halimuyak ng mga bulaklak at liwanag ng paggunita sa kwentong ang tahimik na gabi. Sa sementeryo, ang langit ay kulay abo at ang buwan ay tila nagtatago sa likod ng maninipis na ulap. Hawak ni Nestor ang isang maliit na plastic bag na may kandila, posporo at ilang pirasong bulaklak. Hindi niya alam kung bakit tuwing undas, mas gusto niyang dumalaw kapag gabi, kapag wala ng tao, kapag ang buong sementeryo ay parang humihinga sa pagitan ng katahimikan at hangin. Mabagal ang kanyang mga hakbang habang binabagtas ang makipot na daan papasok sa sementeryo. Sa magkabilang gilid ay mga puntod na pinaglumaan ng panahon. Ang ilan ay may bagong pintura, habang ang iba na may lumang kandilang naupos na at pinabayaan na lamang ng hangin. Sa bawat hakbang ni Nestor, kumakalansing ang mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang tsinelas. Ang labig ng hangin, mahina niyang bulong, halos hindi na marinig sa kalawakan ng gabi. Ngunit may kakaibang aliw sa lamig na iyon. Para bang pinapahinga siya ng paligid, pinapakalma, pinapaalala na may mga bagay talagang hindi kailangang laging unawain, kundi maramdaman lang. Paglapit niya sa puntod ng kanyang ama, tumigil siya sandali. Ang bato ay may bahagyang lamat sa gilid, ngunit malinaw pa ring mabasa ang pangalan. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak at isa-isang itinirik ang mga kandila. Pinanood niya kung paanong unti-unting nagliwanag ang paligid. Ang dilaw na liwanag ng apoy ay nagbigay buhay sa malamig na gabi. At sa sandaling iyon, parang muling bumalik ang init ng tahanan. "Kamusta pa?" Mahinahong sambit ni Nestor habang nakatingin sa apoy. Tahimik, walang tugon. Tanging tunog ng hangin at malayong alingawngaw ng kuliglig ang maririnig. Ngunit sa loob-loob ni Nestor, tila may sumagot. Hindi sa pandinig, kundi sa pakiramdam. Isang pamilyar na presensya. Isang kalmadong enerhiya na parang yakap ng alaala. Habang nakaupo siya sa tabi ng puntod, pinagmasdan niya ang mga kandilang sumasayaw sa hangin. May ilang nauupos agad, may ilan namang matatag. Naalala niya tuloy ang mga araw noong bata pa siya. Kapag magkasama silang mag-ama na nagsisindi ng kandila tuwing gabi ng undas, tapos kakain ng nilagang mais sa gilid ng kalsada habang nagkukwentuhan. "Na-miss kita pa," mahinang bulong ni Nestor. At sa di kalayuan, tila may umihip na hangin. Hindi malakas, ngunit sapat para pumikit siya sandali at huminga ng malalim. May dala itong amoy ng damo at kandilang bagong sindi. Ang sementeryo ay tila lumulubog sa mas malalim pang katahimikan. Ang mga alitap-tap na kanina ay nakatago. Ngayon ay unti-unting lumilitaw sa paligid. Parang mga munting bituin na naglalakad sa lupa. Habang pinagmamasdan ito ni Nestor, naramdaman niyang gumagaan ang kanyang dibdib. Hindi na siya nagmamadali. Hindi niya iniisip kung gaano nakatagal siya roon. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling ito, ang gabing tahimik,
ang kandilang nagliliwanag, at ang damdaming may nakikinig kahit walang nagsasalita. Sa kanyang pag-upo, tinakpan niya ng kamay ang apoy ng kandilang muntik nang mamatay sa hangin. "Huwag kang mawawala," bulong niya. Ngunit hindi niya alam kung para iyon sa kandila o sa alaala ng kanyang ama. Sa dulo ng sementeryo, may maririnig na ihip ng hangin. Tila musika mula sa malayo. Hindi nakakatakot, hindi malungkot, kundi payapa. At sa katahimikan ng gabing iyon, habang ang liwanag ng kandila ay kumikislap sa malamig na hangin, alam ni Nestor, hindi siya nag-iisa. Dahan-dahang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng punong akasya sa di kalayuan ay bahagyang gumalaw, tila sumasabay sa mabagal na tugtog ng gabi. Si Nestor ay nakatingin lamang sa mga kandila, 5 piraso na nakahilera sa tapat ng puntod ng kanyang ama. Ang kanilang mga apoy ay kumikindat sa dilim, maliliit ngunit matatag. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting namatay ang isa. Sinundan ito ng isa pa, at parang isang larong hindi niya naiintindihan. Napansin niyang may mga sandaling umiilaw muli ang kandila, parang hinipan at saka muling binuhay ng hangin. "Hangin lang siguro," mahina niyang sabi, sabay ngiti. Ngunit sa isip niya, parang may mga bulong na sumasabay sa bawat dampi ng hangin. Mga tinig na hindi malinaw, parang mga dasal o kwento ng mga kaluluwang matagal nang nagpahinga. Ang mga bulaklak sa tabi ng puntod ay bahagyang gumalaw rin. Amoy na amoy niya ang halimuyak ng sariwang sampagita, hinaluan ng amoy ng kandila at damong basa. Sa bawat hinga ni Nestor, parang sumasabay ang paligid. May kakaibang katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakapapawi ng pagod. Habang pinagmamasdan niya ang mga apoy, napansin niya ang isang matandang babae sa kabilang bahagi ng sementeryo. Nakaupo ito sa tabi ng isang puntod, nakaputi, at may dalang rosaryo. Maingat itong nagdarasal, marahan, at bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila dumadaloy sa hangin. Hindi niya marinig ng buo, pero dama niya ang kabaitan sa bawat galaw nito. Parang ina na nag-aalaga ng mga alaala. Napaisip si Nestor, ganyan din siguro si mama kung nabubuhay pa siya. Tahimik, magaan kausap, laging may dalang dasal. Pumikit siya sandali. Sa likod ng mga talukap niya, naririnig niya ang ihip ng hangin na dumadaloy sa pagitan ng mga nitso. Ang tunog nito ay parang awit, hindi malinaw, pero may ritmo. Parang tinig ng mga taong minsan nang minahal, na bumubulong ng mga salitang matagal mo nang gustong marinig. "Pahinga ka na. Wala ka nang kailangang patunayan. Ligtas ka rito." Nagmulat siya ng mata at ngumiti. Bumaling siya sa mga kandila. 4 na lang ang may apoy. Dahan-dahan niyang sinindihan muli ang isa. Habang umaapoy ito, napansin niyang tila may aninong dumaan sa tabi niya. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip, parang nakaramdam siya ng kalmadong presensya, gaya ng yakap sa mga gabing malungkot. Tahimik talaga ang sementeryo kapag ganitong oras. Mahinahon niyang wika. Pero parang mas tahimik ang isip ko ngayon. Sa di kalayuan, ang matandang babae ay tumayo na. Dala ang maliit na basket ng bulaklak. Dahan-dahan itong lumakad papalayo. Nang lingunin ni Nestor, wala na ito. Parang nalusaw sa liwanag ng buwan na ngayoy bahagyang sumilip sa ulap. Ang sementeryo ay muling bumalik sa dating ayos, banayad, malamig, at puno ng mga kandilang kumikindat. Muli siyang umupo, inilapat ang palad sa malamig na lupa, at huminga ng malalim. Sa bawat pagbuga ng hininga, tila unti-unting nababawasan ng bigat sa kanyang dibdib. Ang mga kandila ay muling sabay-sabay na nagliwanag. Walang hangin, walang tunog,
tanging liwanag na kumikislap sa madilim na gabi. At sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Nestor ang isang banayad na haplos sa kanyang balikat. Tila isang paalala mula sa di nakikitang mundo. Ang gabi ay hindi palaging tungkol sa takot. Minsan, ito'y paalala ng kapayapaan. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Ang mga kandila ay patuloy na kumikislap sa hangin, parang mga bituing bumaba sa lupa. Si Nestor ay nakasandal na ngayon sa malamig na marmol ng puntod. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, sa lumang punong akasya na nakatindig sa dulo ng sementeryo. Matagal na niyang napapansin ang punong iyon. Noon pa, tuwing dumadalaw siya rito, laging nandoon ang punong tila, tagapagbantay ng lahat ng kaluluwa. Malawak ang sanga, malalim ang ugat, at sa tuwing hahampas ang hangin, ang mga dahon nito ay parang mga kamay na kumakaway sa langit. Ngayon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang kakaiba. Sa lilim ng punong iyon, tila may nakaupong anino. Hindi malinaw, hindi rin gumagalaw. Parang isang taong tahimik lang na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Napahinga ng malalim si Nestor. Hindi niya tinangka na lumapit. Sa halip, nanatili lang siya sa kanyang kinauupuan. Pinagmamasdan ito sa pagitan ng mga ihip ng hangin. Nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Hindi takot, hindi kaba, kundi isang uri ng presensyang pamilyar. Habang pinagmamasdan niya ang anino, muling sumayaw ang mga dahon ng akasya. Kasabay niyon, parang may sumabay na mabagal na pag-ikot ng hangin sa buong sementeryo. Ang mga kandila ay kumindat ng sabay-sabay, at sa sandaling iyon, tila bumagal ang lahat ng bagay. Parang huminto ang oras. Pa, mahina niyang sabi. Halos pabulong. Parang baka mawala ang hangin kapag binigkas niya ng malakas. Walang sumagot, pero ramdam niya ang init sa kanyang dibdib, isang alaala na dati malamig na. Naalala niya kung paano sila noon ng kanyang ama. Kapag may unos sa gabi, lalabas sila sa bakuran at habang umuulan, uupo lamang sa ilalim ng bubong, nagkakape at tahimik na nagmamasid sa ulan. Walang masyadong usapan, pero sapat na yun para maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ngayon, sa harap ng aninong iyon, ganoon din ang pakiramdam. Hindi niya alam kung totoo ang nakikita niya. Baka nilalaro lang siya ng gabi, o baka alaala lang ito na nabuhay sa pagitan ng lamig at liwanag. Lumapit ang hangin mula sa direksyon ng puno at dala nito ay mahinang mga bulong. Mga salitang hindi niya maunawaan, pero ramdam niyang hindi masama. Parang mga paalala, mga dasal, o mga kwento ng mga kaluluwang tahimik na nagbabantay. Nakangiti siyang tumingin sa anino. Kung ikaw si Papa, salamat, mahinahong sambit niya. Kung hindi, salamat pa rin, dahil pinaramdam mong may nakikinig. Hindi gumalaw ang anino, ngunit tila lumambot ang paligid. Ang malamig na hangin ay naging banayad. Ang mga kuliglig ay muling nagpatuloy ng kanilang awitin. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ni Nestor na parang niyayakap siya ng gabi. Dahan-dahan siyang pumikit. Sa kanyang pandinig, ang tunog ng mga dahon ay naging himig, mahina, paulit-ulit, parang lulabay ng kalikasan. Sa likod ng kanyang mga talukap, nabubuo ang mga imahe. Ang ngiti ng kanyang ama, ang amoy ng kape, at ang katahimikan ng mga gabing magkasama silang nakaupo nang walang sinasabi. Nang muling idilat ni Nestor ang kanyang mga mata, wala na ang anino. Tanging puno na lamang ang nandoon, nakatayo, matatag, at marangal sa ilalim ng buwan. Ngunit alam niyang hindi iyon basta nawala, kundi nagpaalam lang. Tahimik siyang ngumiti,
Saka muling bumaling sa mga kandila. Isa-isa niya itong inayos. At muling sumindi ang apoy. Ang kanilang liwanag ay mas maliwanag na ngayon. Parang sinindihan ng hangin mismo. At sa malamig na gabi ng sementeryo, naramdaman ni Nestor na may nagbago sa loob niya. Isang bahaging dati puno ng lungkot. Ngayon ay napalitan ng payapang pagtanggap. Tahimik na nakaupo si Nestor sa harap ng puntod. Ang liwanag ng mga kandila ay naglalambing sa kanyang mukha, nagbibigay ng malambot na ningning sa paligid. Ang hangin ay hindi na malamig gaya kanina. Parang may dalang init, isang uri ng presensyang hindi niya maipaliwanag. Muli niyang tiningnan ang puno ng akasya. Wala na ang anino, ngunit sa kanyang puso, parang nandoon pa rin ito. At sa katahimikan ng gabing iyon, may narinig siyang tinig, mahinahon, mabagal, at pamilyar. Matagal mo na akong hindi dinadalaw, anak. Nanlaki ang mga mata ni Nestor, ngunit hindi siya napatayo. Hindi siya natakot. Sa halip, pumikit siya at pinakinggan ang tinig na tila nagmumula hindi sa labas, kundi sa loob ng kanyang isipan, o marahil sa loob ng kanyang puso. Pasensya na, pa, mahinang sagot ni Nestor. Maraming nangyari. Parang lagi kong sinasabing bukas na ako dadalaw. Hanggang sa nakalimutan ko na ang sarili kong pangako. Ang tinig ay tumawa ng mahina. Hindi malakas, hindi nakakatawa, kundi mapayapa. Ganun talaga, anak. Minsan, masyado nating iniisip ang takbo ng buhay. Nakakalimutan nating huminto para lang huminga. Napangiti si Nestor habang nakapikit pa rin. Ang hirap pala, pa. Lalo na ngayong ako na lang mag-isa sa bahay. Minsan parang lahat ng ingay ng mundo ay nakakapagod. Tahimik. Tanging tunog ng mga kuliglig at pag-aspas ng dahon ang maririnig. Pagkatapos ay muling nagsalita ang tinig. Anak, hindi kailangang takasan ang pagod. Yakapin mo ito. Kapag napagod ka, huwag mong labanan. Umupo ka lang. Tahimik ka lang. Katulad ngayon. Binuksan ni Nestor ang mga mata. Nakatingin siya sa mga kandila na tila nakikinig din. Naalala ko dati, pa, wika niya. Sinasabi mo lagi na huwag kong kalimutan ang sarili ko. Pero sa dami ng inaalala ko ngayon, parang hindi ko na alam kung sino pa ako. May sumagot muli, mahina ngunit malinaw. Kung gusto mong maalala kung sino ka, bumalik ka sa mga tahimik na gabi, sa mga sandaling tulad nito, sapagkat sa katahimikan, maririnig mong muli ang sarili mo. Parang may pumatak na luha sa pisngi ni Nestor. Hindi niya namalayan. Tiningnan niya ang mga bituin sa langit. Ang ilan ay natatakpan ng ulap. Ang ilan ay kumikislap pa rin. Pa, miss na kita. Mahina niyang sabi. At naririto lang ako, anak. Hindi na kailangang makita, sapagkat lahat ng minahal mo ay nananatili sa paligid. Sa hangin, sa amoy ng lupa, sa liwanag ng kandila. Natahimik si Nestor. Huminga siya ng malalim at ngumiti. Hindi niya alam kung iniisip lang ba niya ito o totoo ngang nangyayari. Ngunit ang mahalaga, payapa ang pakiramdam niya. Salamat pa, wika niya. Sa lahat, sa paalala, sa pagiging tahanan, kahit wala ka na. Hindi ako nawawala, anak. Nasa bawat alaala ko na pinipili mong buhayin. Kapag ngumiti ka, kapag pinatawad mo ang sarili mo, naroon ako. Unti-unting humina ang tinig. Ang hangin ay muling umihip, banayad, parang pamamaalam. Ngunit sa puso ni Nestor, may naiwan, isang magaan na pakiramdam. Isang liwanag na hindi mula sa kandila, kundi mula sa loob. Nakatitig siya sa mga apoy. Parang sabay-sabay itong sumindi ng mas maliwanag. Saka dahan-dahang kumalma. Magandang gabi pa, pulong niya. At sa katahimikan ng sementeryo, tila sumagot ang hangin.
Magandang gabi rin, anak. Tahimik na tahimik ang sementeryo. Ang hangin na kanina ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno. Ngayon ay tila huminto. Wala na ang mga bulong. Wala na ang ihip na nagdadala ng lamig. Ang natira na lamang ay ang malambot na liwanag ng mga kandilang dahan-dahang nauupos. Si Nestor ay nanatiling nakaupo, nakatingin sa mga apoy. Ang kanyang dibdib ay magaan, parang tinanggalan ng bigat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, wala siyang iniisip, wala siyang pinapasan. Tanging ang tahimik na gabi at ang huni ng kuliglig ang kasama niya. Unti-unting bumagal ang oras. Ang liwanag ng buwan ay nagbago ng kulay, naging mapusyaw na pilak. Sa bawat paghinga ni Nestor, parang sinasabay ng paligid ang sariling tibok nito at doon niya naramdaman ang ganap na kapayapaan. Tumayo siya ng marahan, sabay tiningnan ng puntod ng kanyang ama. Dahan-dahan niyang pinunasan ang alikabok sa ibabaw, saka inilapat ang kamay doon. Mainit pa ang bato, dala ng mga kandilang, patuloy pa ring nag-aapoy. Mahinahon siyang humiti. Salamat pa, bulong niya. Hindi ko man masabi noon, pero miss na miss kita. Walang sumagot. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na sa kanya ang katahimikan. Dahil sa likod ng kawalan ng tunog, may mensaheng mas malalim kaysa salita. Ang pakiramdam na naiintindihan ka, kahit walang sinasabi. Muli niyang tinapik ang puntod, parang paalam. Sa kanya pinatay ang dalawang natitirang kandila. Iniwan ang isa, na patuloy pang nagliliwanag. Ang maliit na apoy ay kumikislap, parang nagsasabing, sige lang, huwag mong kalimutan ang liwanag. Lumakad si Nestor palabas ng sementeryo. Tahimik ang bawat yapak niya sa damo, ngunit sa bawat hakbang ay may kasamang pagbitaw. Sa lungkot, sa pangungulila, at sa bigat ng mga panahong nagdaan. Nang marating niya ang tarangkahan, huminto siya at lumingon muli. Sa di kalayuan, nakita niyang ang iisang kandila ay nananatiling buhay. Nagniningning sa gitna ng dilim, parang bituing ayaw mamatay. Ngumiti siya, hanggang sa muli pa. At sa pagtalikod niya, saka biglang umihip ang hangin. Hindi malamig, hindi mabigat, kundi banayad. Parang yakap, parang pamamaalam na puno ng pagmamahal. Habang siya'y naglalakad palayo, naramdaman niyang hindi na siya kasing bigat ng dati. Ang gabi ay tahimik, ngunit hindi na ito ang uri ng katahimikang nakakatakot. Ito'y katahimikang nagpapaalala na may kapayapaan sa bawat pagtatapos. Sa likod niya, dahan-dahang namatay ang kandila. Ngunit ang liwanag nito nanatili sa kanyang puso. Ngayon, tahimik na ang lahat. Pumapailan lang pa rin ang banayad na hangin. At sa di kalayuan, patuloy na kumikislap ang mga kandila ng pag-alaala. Ang mga aninong dumaan ay tila nagpaalam na rin. Iniwan ang gabing payapa at ang pusong magaan. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, huminga ka ng malalim at hayaang samahan ka ng kwento hanggang sa panaginip. Magandang gabi.
Thank you.